Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y lubos na nagagalak na makasama kayo sa ating video na ito. Nais kong batiin ang bawat isa sa inyo sa ngalan ng pagmamahal at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Sa mga sandaling ito, tayo ay magkakaroon ng isang napakahalagang pagtalakay na tiyak na makapagbibigay ng inspirasyon at pagninilay-nilay sa ating mga puso. Ngayon, ang ating tema ay sinasabi ni Jesus, "Mahalaga ba ako sa iyo? Nais kong pagpalain ka, maging kaibigan mo ako." Sa mga salitang ito, nakikita natin ang napakalalim na mensahe na nais iparating sa atin ng ating tagapagligtas. Isang mensahe ng pag-ibig, pagkakaibigan at higit sa lahat ang ating halaga sa Kanya. Sa mundong ito, puno ng mga hamon at pagsubok, minsan tayo ay nagiging abala at nakakalimutan ng tunay na halaga ng pagkakaibigan natin kay Jesus. Pero sa pagkakataong ito, nais nating muling pag-isipan ang mga tanong na ito. Anong kahulugan ng pagkakaibigan kay Jesus? Paano natin maipapakita na siya ay mahalaga sa atin? Sa ating pagninilay-nilay, nais kong hikayatin kayong maging bukas ang inyong isipan at puso. Isipin natin ang mga pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nakaramdam ng pag-iisa o kawalang halaga. Sa mga panahong iyon, naroon si Jesus, handang makinig at yakapin tayo. Gusto niya tayong ipaalala na tayo ay mahalaga sa Kanya at may layunin ang ating buhay. Ang ating pagkakaibigan sa Kanya ay hindi lamang isang simpleng ugnayan. Ito ay isang malalim na koneksyon na nagdadala ng tunay na kasiyahan at pagpapala. Sa mga susunod na minuto, tatalakayin natin ang mga paraan kung paano natin maipapakita ang ating pagmamahal kay Jesus at kung paano natin matutuklasan ang Kanyang mga biyaya sa ating araw-araw na buhay. Tayo ay magkakaroon ng mga halimbawa mula sa Biblia, mga kwento ng mga taong nakatagpo sa Kanya at nagbago ang kanilang buhay, at mga salin ng mga talata na tiyak na magbibigay inspirasyon sa ating pananampalataya. Ngunit bago tayo lumalim, nais kong hikayatin kayong makipag-ugnayan sa amin. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa komento sa ibaba. Ano ang mga karanasan ninyo sa pakikipagkaibigan kay Jesus? Ano ang mga pagsubok na inyong naranasan at paano kayo tinulungan ng Kanya? Ang inyong mga kwento ay mahalaga hindi lamang para sa inyo kundi para din sa iba na maaring dumaan sa katulad na sitwasyon. Huwag mag-atubiling magbigay ng inyong mga pananaw at tanong. Nais naming marinig mula sa inyo. At habang nag-uusap tayo tungkol sa mga biyayang dulot ng pagkakaibigan kay Jesus, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Sa ganitong paraan, makakasama ninyo kami sa mga susunod na pagtalakay, mga mensahe ng pag-asa at mga kwento na magpapalakas sa ating pananampalataya. Ang bawat subscribe ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa Kanyang mga salita at sa ating relasyon sa Kanya. Magsimula tayo sa pagninilay-nilay sa ating mga puso at isipan. Ano ang ibig sabihin sa atin na maging kaibigan ni Jesus? Paano natin maipapakita na siya ay mahalaga sa atin? Ang mga tanong na ito ay magiging gabay natin sa ating paglalakbay sa pag-unawa ng Kanyang pag-ibig at mga plano para sa ating buhay. Tayo ay inaanyayahan na lumapit sa Kanya upang maranasan ang Kanyang mga pagpapala at yakapin ang Kanyang pagkakaibigan. Naway magpatuloy ang ating pag-uusap na ito sa mga susunod na minuto at sama-sama tayong maglakbay sa ating pananampalataya at pagkakaibigan kay Jesus. Ang talatang Juan 15:9 ay nagbibigay ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa pagkakaibigan na nais itaguyod ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod. Sa Kanyang mga salita, ipinahayag niya na hindi na niya itinuring ang mga alagad bilang mga alipin, kundi bilang mga kaibigan. Ipinapakita nito na ang relasyon na nais niyang buuin sa atin ay hindi lamang batay sa utos o pagsunod, kundi sa malalim at personal na ugnayan.
Sa mundong puno ng mga hamon at pagsubok, ang pagkakaibigan ng Diyos ay nagiging isang liwanag na nagbibigay lakas at inspirasyon. Ang pagkakaibigan sa konteksto ng ating pananampalataya ay hindi lamang isang simpleng pakikipag-ugnayan. Ito ay isang tawag na magtiwala, magpakatotoo at magbahagi ng ating mga puso. Kapag tinanggap natin ang pagkakaibigan ni Jesus, tayo ay nagiging parte ng isang mas malawak na pamilya, isang komunidad ng mga mananampalataya na nagmamahalan at nagtutulungan. Sa ating paglalakbay sa buhay, ang pagkakaroon ng mga kaibigan sa pananampalataya ay nagiging napakahalaga. Sila ang ating mga kasama sa mga pagsubok, mga tagumpay, at sa mga pagkakataong kailangan natin ng suporta. Sa Mateo 11:20-30, makikita natin ang imbitasyon ni Jesus sa mga pagod at nabibigatan na lumapit sa Kanya. Ang mga salitang ito ay naglalaman ng malalim na pag-unawa sa ating mga pangangailangan bilang tao. Madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at pasanin na nagiging dahilan ng ating pagkapagod at pagkabahala. Sa kabila ng ating mga alalahanin, narito si Jesus na nag-aanyaya sa atin na dumaan sa Kanya. Ang Kanyang imbitasyon ay hindi lamang para sa mga may pananampalataya, kundi para sa lahat ng tao na nahahabag at nahihirapan. Ang kapayapaan at kaginhawaan na inaalok ni Jesus ay nagiging isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Kanya. Sa mga pagkakataong tayo ay nawawalan ng pag-asa, ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ipinapakita nito na mahalaga sa Kanya ang ating kalagayan at ang Kanyang pagmamalasakit ay hindi naglalaho. Sa bawat hakbang ng ating buhay, tayo ay hindi nag-iisa. Si Jesus ay naroroon, handang makinig at umalalay sa atin. Sa Filipos 4:19, ipinapahayag na ang Diyos ay tutugon sa lahat ng pangangailangan ng Kanyang mga anak ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Ang mensaheng ito ay nagbibigay ng katiyakan na sa kabila ng ating mga kahirapan at kakulangan, ang Diyos ay may sapat na kakayahan upang tugunan ang ating mga pangangailangan. Ang pag-unawa na tayo ay mahalaga sa Diyos ay nagbibigay ng tiwala sa atin na hindi tayo pinabayaan. Ang ating mga pangarap, pangangailangan at hangarin ay mahalaga sa Kanyang paningin. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang ating relasyon kay Jesus ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pagkakataon na magkaroon ng tunay na pagkakaibigan. Ang pagkakaibigan na ito ay nagdadala ng mga pagpapala, suporta at pag-asa sa ating mga buhay. Sa pagtanggap natin sa tawag ni Jesus, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang misyon na magdala ng liwanag sa mundong ito. Ang ating pagkakaibigan sa Kanya ay nagiging daan upang tayo ay maging mga tagapaghatid ng Kanyang pagmamahal at biyaya sa iba. Sa bawat araw, maaari tayong magtanong sa ating sarili, ano ang ibig sabihin ng pagkakaibigan kay Jesus sa aking buhay? Ang pagtugon sa tanong na ito ay maaaring maging simula ng isang mas malalim na pagninilay sa ating relasyon sa Kanya. Ang pagkakaibigan ni Jesus ay nag-aanyaya sa atin na maging bukas sa Kanyang mga plano at layunin, na magtiwala sa Kanya kahit sa gitna ng mga pagsubok at na maging kaagapay sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagtatapos, ang mensahe ni Jesus tungkol sa pagkakaibigan ay nag-aanyaya sa atin na pahalagahan ang ugnayang ito. Ang Kanyang pagnanais na tayo ay Kanyang batiin at bigyan ng pagpapala ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, tayo ay mahalaga sa Kanya. Ang pagkakaibigan natin kay Jesus ay hindi lamang nagbibigay ng kaginhawaan, kundi nagiging daan din upang tayo ay maging mga instrumento ng Kanyang pagmamahal at pagpapala sa ibang tao. Ang tanong na benigbilangrek voryaw o mahalaga ba ako sa iyo ay hindi lamang isang simpleng pagtatanong.
Ito ay naglalaman ng malalim na kahulugan na dapat pag-isipan ng bawat isa sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa ating pagninilay, sa mga talatang ito, makikita natin ang mga aspeto ng pagkakaibigan, pag-aalaga at pagpapala na nais iparating ni Jesus sa atin. Sa Juan 15:15, binibigyang diin ni Jesus ang kanyang pagnanais na ituring tayo bilang mga kaibigan. Ang pagkakaibigan ay hindi lamang isang relasyon, kundi ito rin ay isang pangako ng pagiging narito para sa isa't isa. Ang paglipat mula sa katayuan ng pagiging alipin patungo sa pagiging kaibigan ay isang makapangyarihang simbolo ng pagmamahal at pagtanggap. Si Jesus ay hindi lamang isang guro o tagapagligtas. Siya ay isang kaibigan na handang makinig, umunawa at makibahagi sa ating mga buhay. Sa ganitong konteksto, ang tanong niya ay nagiging mas makabuluhan. Kung siya ay ating kaibigan, ano ang halaga ng ating relasyon sa kanya? Paano natin siya pinapahalagahan sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang ating tugon ay dapat na lumabas sa ating mga puso na umaayon sa mga gawa at sa loobin na nagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Samantala, sa Mateo 10:20-30, inaalok ni Jesus ang kanyang kapayapaan at pahinga sa mga pagod at nabibigatan. Ang kanyang paanyaya ay nagpapahiwatig na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pasanin. Ang pagkakaroon ng isang Diyos na handang makinig at umalalay sa ating mga problema ay isang napakalaking pagpapala. Sa mga pagkakataong tayo ay nababalot ng kalungkutan, takot o pagdududa, ang mensahe ni Jesus ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya at magpahinga sa Kanyang mga bisig. Ang pag-aalaga na ito ay nagmumula sa isang ugnayan na puno ng pagmamahal at pagkakaintindihan. Tayo ay tinatawag na maging bukas sa Kanya, ipahayag ang ating mga alalahanin at hayaang Siya ang magdala ng kapayapaan sa ating mga puso. Ang pagtanggap sa Kanyang alok ay nagiging patunay ng ating pagtitiwala sa Kanya at ng ating pagpapahalaga sa Kanyang presensya sa ating buhay. Higit pa rito, sa Filipos 4:19, sinasabi na ang Diyos ay tutugon sa lahat ng ating pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Isang napakapositibong pangako ito na nagbibigay ng pag-asa sa mga tagasunod ni Kristo. Ang ating mga pangangailangan, maging ito man ay material, emosyonal o espiritual, ay mahalaga sa Kanya. Ang Kanyang pangako ng suporta at pagpapala ay nagpapahiwatig na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang Diyos ay may plano at layunin para sa ating buhay. Sa pagtanggap ng Kanyang mga biyaya, tayo ay nagiging kaibigan niya na handang maglingkod at magbigay ng pagmamahal sa iba. Ang ating pananampalataya sa Kanyang mga pangako ay dapat na nag-uudyok sa atin na maging mas mapagbigay at mapagmalasakit sa kapwa. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng isang napakamahalagang tema sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ang ating relasyon kay Jesus. Ang pagkakaibigan, pag-aalaga at pagpapala ay mga aspeto ng ating pananampalataya na dapat nating yakapin at ipamuhay. Ang pagmamahal ni Jesus sa atin ay hindi nagtatapos sa ating pagtanggap sa Kanya. Ito ay nararapat na ipakita sa ating mga interaksyon sa ibang tao. Kung si Jesus ay mahalaga sa atin, dapat din tayong maging mahalaga sa ibang tao. Ang ating mga gawa, mga salita at ating mga desisyon ay dapat na nakaugat sa ating ugnayan sa Kanya at sa Kanyang mga aral. Sa huli, ang tanong na mahalaga ba ako sa iyo ay dapat na maging isang paalala sa atin na patuloy na suriin ang ating mga puso at isipan. Ang ating sagot ay hindi lamang dapat maging oo, kundi dapat itong isabuhay sa ating mga araw-araw na karanasan.
Tayo ay tinatawag na maging mga kaibigan ni Jesus na handang makinig, magbigay ng pag-asa at ipamalas ang kanyang pagmamahal sa mundo. Sa ganitong paraan, tunay na magiging mahalaga siya sa ating mga buhay at sa buhay ng iba. Sa ating pagninilay-nilay sa mga talatang ito, makikita natin ang napakalalim na mensahe ng pagkakaibigan at pagmamalasakit ni Jesus sa atin. Sa Juan 15:15, ipinahayag ni Jesus na hindi na niya tayo tinuturing na mga alipin kundi mga kaibigan. Isang makapangyarihang pahayag ito na nagsusulong ng isang relasyon na puno ng tiwala at pagmamahal. Sa isang mundo na puno ng pag-aalinlangan at takot, ang pagkakaibigan ng Diyos ay nagiging ilaw at lakas para sa atin. Pinapakita nito na ang ating relasyon sa Kanya ay hindi lamang isang obligasyon o isang simpleng pagsunod sa Kanyang mga utos, kundi isang malalim na ugnayan na nag-uugnay sa ating mga puso. Ang pagkakaibigan na ito ay nangangailangan ng pagtugon sa tanong, ikaw ba ay mahalaga sa akin? Sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkukulang, tayo ay tinatawag na maging kaibigan ni Jesus. Ang kanyang pagnanais na tayo ay maging kanyang mga kaibigan ay nagpapakita ng kanyang malasakit at pagmamahal. Sa ating mga buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at hamon. Ngunit sa kanyang mga salita, natutunan natin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa Kanya. Kung tayo ay nagiging kaibigan ni Jesus, tayo rin ay nagiging bahagi ng Kanyang misyon at layunin sa mundo. Sa Mateo 11:28-30, naririnig natin ang paanyaya ni Jesus sa mga pagod at nabibigatan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang mga salitang ito ay puno ng pag-asa. Sa mga pagkakataon na tila tayo ay lugmok at walang pag-asa, nariyan ang paanyaya ni Jesus na tayo ay lumapit sa Kanya. Ang Kanyang pagnanais na tayo ay makatagpo ng kapayapaan at pahinga ay isang patunay ng Kanyang pagmamalasakit. Siya ay handang tumulong sa ating mga pasanin at sa Kanyang piling natatagpuan natin ang kapayapaan na hindi matutumbasan ng kahit anong bagay sa mundo. Ang mensahe ng Mateo 1:28-30 ay nagbibigay diin sa ating pangangailangan na makipag-ugnayan kay Jesus, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Ang Kanyang pangako na tayo ay bibigyan ng kapahingahan ay hindi lamang isang pangako, kundi isang paanyaya na ipagkatiwala ang ating mga pasanin sa Kanya. Sa paglapit natin kay Jesus, natutunan nating ang Kanyang pagmamahal at pagkakaibigan ay nagbibigay ng lakas at liwanag sa ating mga buhay. Sa Filipos 4:19, sinasabi na ang Diyos ay tutugon sa lahat ng pangangailangan ng Kanyang mga anak ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Ang talatang ito ay nagpapakita ng Kanyang pag-aalaga at suporta para sa atin. Sa kabila ng ating mga pangangailangan, tayo ay sinisiguro na ang Diyos ay handang magbigay at tumulong. Ang pagsuporta at pagpapala ng Diyos ay nagpapakita kung gaano tayo kahalaga sa Kanyang mga mata. Ang Kanyang kaalaman sa ating mga pangangailangan ay nagpapatunay na tayo ay hindi nag-iisa. Ang ating mga pangarap, pag-asa at pangangailangan ay mahalaga sa Kanya at Siya ay nariyan upang tugunan ang mga ito. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagkakaibigan, pag-aalaga at pagpapala sa ating relasyon kay Jesus. Ang Kanyang paanyaya na maging Kanyang kaibigan ay isang napakalalim na pagkakataon na dapat nating yakapin. Sa ating paglalakbay sa buhay, naway hindi natin kalimutan ang Kanyang mga salita na nagtuturo sa atin na tayo ay mahalaga. At ang Kanyang pagmamalasakit ay laging nariyan sa ating tabi.
Sa kabuuan, ang ating relasyon kay Jesus ay hindi lamang isang espiritual na obligasyon, kundi isang makabuluhang pagkakaibigan na puno ng pagmamahal, pag-asa at pagpapala. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay diin sa ating halaga at ang kanyang pagnanais na tayo ay maging kanyang mga kaibigan. Sa mga susunod na sandali tayo ay magtataguyod ng isang panalangin upang ipahayag ang ating pasasalamat at pagnanais na mas mapalalim ang ating ugnayan kay Jesus. O Diyos na puno ng pagmamahal at awa, kami ay lumalapit sa iyo sa panalangin na ito nagdadala ng aming mga puso na puno ng pasasalamat at pagkilala sa iyong kadakilaan. Sa mga sandaling ito, nais naming ipahayag ang aming pagnanais na maging mga kaibigan mo sa kabila ng aming mga kahinaan at pagkukulang. Sa lahat ng aming ginagawa, lagi naming inaalala ang iyong mga salita na nagtatanong, "Ako ba'y mahalaga sa iyo?" Sa bawat araw na lumilipas, pinapanday mo ang daan para sa amin at sa aming paglalakbay, nais naming marinig ang iyong tinig na nagaanyaya sa amin na lumapit sa iyo. O Amang may likha ng langit at lupa, kami ay dumudulog sa iyo na may mga pusong handang tumanggap ng iyong mga biyaya. Nais naming ipahayag ang aming pagnanais na maging mas malapit sa iyo, na maging mga kaibigan sa ilalim ng iyong mga pakpak. Itinuturo mo sa amin na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lamang sa mga salitang nabibigkas kundi sa mga gawaing nagmumula sa puso. Sa bawat pagkakataon na kami ay naliligaw ng landas, naway maging gabay ang iyong mga salita upang kami ay muling makabalik sa tamang daan. Panginoon, sa aming mga isip, naglalakbay ang mga tanong tungkol sa aming halaga at layunin. Sa mundong puno ng ingay at pagkabalisa, kami ay naguguluhan at minsang nawawala ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng aming mga pagdududa, pinipilit naming manghawakan sa iyong pangako na kami ay mahalaga sa iyo. Makita mo sana ang aming mga puso na naglalakbay, nag-aasam na makilala ang iyong tunay na pagkakaibigan. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, naway maramdaman namin ang iyong presensya na nagbibigay lakas at inspirasyon upang ipagpatuloy ang aming laban. O Diyos ng kapayapaan, kami ay humihiling sa iyo na punuin ang aming mga puso ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Nais naming maging mga instrumento ng iyong kapayapaan sa mundong ito na puno ng kaguluhan. Naway ang aming mga salita at gawa ay magsilbing liwanag sa mga tao sa paligid namin. Sa bawat pagkilos namin, naway maging salamin kami ng iyong pagmamahal na nagpapakita ng tunay na pagkakaibigan at pagkakaisa. Tumulong sa amin na maging mga tagapaghatid ng iyong mensahe na sa kabila ng mga pagsubok, palagi kaming may pag-asa. O Panginoon, kami ay nagtatapat ng aming mga takot at pangarap sa iyo. Sa mundong puno ng pagsisikap at pakikibaka, gusto naming maging matatag at may tiwala na ikaw ay laging naririyan, handang umalalay sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming balikan ang iyong mga salita. Nais naming ipagpatuloy ang aming paglalakbay kasama ka na nagiging gabay at liwanag sa aming landas. Sa bawat pagsubok, tulungan mo kaming makita ang mga aral na iyong nais iparating upang sa huli ay lumabas kami na mas matatag at mas puno ng pagmamahal. O Diyos, sa mga oras ng kadiliman, naway maging ilaw kami sa aming mga komunidad. Hindi lamang kami naglalakbay para sa aming mga sarili, kundi para sa iba. Sa bawat tao na aming nakakasalubong, nais naming ipakita ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Naway malaman nila na sila ay mahalaga, na sila ay may halaga sa iyong mga mata. Tumulong sa amin na ipalaganap ang mensahe ng pag-ibig at pagkakaunawaan na ang bawat tao, saan man sila nagmula, ay may karapatan sa kapayapaan at kagalakan. O Panginoon, sa aming mga puso ay naglalakbay ang mga pangarap at pag-asa.
Nais naming maging bahagi ng iyong plano na ang bawat hakbang na aming gawin ay magdadala sa amin sa mas malalim na pagkakaunawaan sa iyo. Nais naming marinig ang iyong tinig na nag-aanyaya sa amin upang maging mga kaibigan at katuwang sa iyong ministeryo. Sa bawat pagdiriwang ng pagmamahal at pagkakaibigan, naway maging inspirasyon kami sa iba na lumapit sa iyo, na sa kabila ng lahat, kami ay may pag-asa at pagmamahal na nagmumula sa iyo. Sa bawat pagkakataon, ipinagdarasal namin na kami ay maging mga saksi ng iyong kabutihan. Nais naming ipakita sa iba kung gaano kahalaga ang pagkakaibigan sa iyo at kung paano ito nagbabago ng buhay. Sa bawat puso na aming matagpuan, naway maiparating namin ang iyong mensahe ng pag-ibig at pagkakaunawaan. Sa mundong puno ng pagsubok at hamon, magpatuloy kami na maging ilaw at pag-asa, na sa iyo ay mayroong tunay na kasiyahan at pagkakaibigan. O Diyos na puno ng kabutihan at liwanag, kami ay muling lumalapit sa iyo, nagdadala ng aming mga puso na puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga sandaling ito, alalahanin mo ang aming mga pangarap at ang mga pangarap ng aming mga kapwa. Nais naming maging mga tagapagdala ng iyong liwanag sa mga madidilim na sulok ng mundong ito, kung saan ang mga tao ay naguguluhan at nagugutom sa pag-ibig at pagkakaunawaan. Tulungan mo kami na maging mga daluyan ng iyong biyaya, nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa bawat isa. O Amang mapagmahal, sa bawat pagkakataon na kami ay nagkakasama, naway maging dahilan ito upang mas mapalalim ang aming pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Nais naming ipakita sa isa't isa ang tunay na diwa ng pagkakaibigan na hindi nagkukulang sa tulong at suporta sa panahon ng pangangailangan. Sa aming mga tawag at panalangin, naway makilala ng bawat isa ang kanilang halaga at ang pagmamahal na nagmumula sa iyo. Habang kami ay naglalakbay, patuloy naming isinasaisip ang iyong mga aral. Sa mga pagkakataong kami ay nadadapa, tulungan mo kaming bumangon at muling lumakad. Ipaalala mo sa amin na ang bawat pagkatalo at pagsubok ay may kasamang aral na nagdadala sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa iyong mga layunin. Sa bawat hakbang, nais naming maramdaman ang iyong yakap at gabay na patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay. O Diyos ng mga himala, kami ay humihiling na sa bawat pagkakataon na kami ay nagtitipon, maging ito man ay sa maliliit na grupo o sa mas malalaking pagtitipon, makaranas kami ng iyong presensya. Nais naming ang aming mga pag-uusap ay punuin ng pagmamahal at pag-unawa, na sa kahit anong usapan nawawalay ang mga hidwaan at napapalitan ng kapayapaan at pagkakaisa. Naway maging inspirasyon kami sa bawat isa upang mas makilala ka at mas mapalalim ang aming relasyon sa iyo. Sa aming mga pangarap at mithiin, nais naming maging bahagi ng iyong mas malaking plano. Sa bawat pagsisikap na aming ginagawa, naway maging liwanag kami sa mga tao na nahaharap sa kadiliman. Nais naming ipakita sa kanila na hindi sila nag-iisa at na kami ay nandito upang suportahan sila. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot o nagdududa, tulungan mo kaming muling bumangon at magpatuloy. Batid na ang aming mga pangarap ay hindi walang saysay sa iyong paningin. O Diyos ng pagmamahal, sa bawat pagsubok na aming hinaharap, naway magpatuloy kaming maging mga saksi ng iyong kabutihan. Sa bawat araw, ninais naming ipakita ang iyong liwanag sa pamamagitan ng aming mga gawa. Naway magpatuloy kaming maging inspirasyon sa iba na sa kabila ng mga pagsubok, mayroon pa ring pag-asa at pagmamahal na nagmumula sa iyo. Panginoon, sa aming mga puso ay may mga daing at mga pagnanasa. Isinusumpa naming ipagpatuloy ang aming paglalakbay patungo sa iyo, naglalayong maging mas malapit at mas tapat na mga kaibigan.
Sa bawat hakbang ng aming pananampalataya, naway madama namin ang iyong mga yakap at ang iyong diwa na nagbibigay lakas at pag-asa. Sa aming mga pangarap, naway maging daan ito upang makilala ang aming mga kapwa na palakasin ang aming relasyon sa isa't isa at sa iyo. Sa bawat pagkakataon na kami ay nagtitipon, naway magsimula ito ng mga bagong kwento ng pag-asa at pagkakaibigan. Sa bawat ngiti at halakhak, naway maipahayag ang iyong pagmamahal sa mga tao sa paligid namin. O Diyos, sa aming pagtatapos ng panalangin na ito, isinusumpa namin ang aming mga puso at isipan sa iyo. Naway sa bawat araw na dumarating, kami ay maging mas mapagbigay, mas mapagmahal at mas matapat na mga kaibigan. Sa lahat ng aming mga kilos at salita, naway maging patunay kami ng iyong kabutihan at pagmamahal. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami ay nagdarasal. Amen. Sa ating pagwawakas, nais kong ipabatid sa inyo ang kahalagahan ng ating pagninilay-nilay sa mga tanong na ibinato ni Jesus sa atin. Ang tanong na, Benik bilangrek voryaw, tayo ay hindi nag-iisa. Kasama natin ang ating kaibigan na handang umalalay sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. Ang pagkilala sa kahalagahan ni Jesus sa ating buhay ay nag-uudyok sa atin na maglaan ng oras sa Kanya, sa ating mga panalangin, sa ating mga pagninilay, at sa ating mga simpleng gawa ng kabutihan naway maipakita natin ang ating pagpapahalaga sa Kanya. Ang mga maliliit na bagay na ating ginagawa, kahit na ito'y tila hindi gaanong mahalaga, ay nagdadala ng malaking epekto sa ating ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Isang simpleng ngiti, isang nakatutulong na kamay, o isang taos-pusong pakikinig ay maaaring magpahayag ng ating pagmamahal at pagkakaibigan. Sa ating pagsasama-sama bilang isang komunidad, tayo ay hinihimok na maging mga tagapaghatid ng liwanag sa isa't isa. Sa mga pagkakataon ng pagsubok, magtulungan tayo na muling ituwid ang ating mga pananaw at maipaalala sa isa't isa ang mga pangako ng Diyos. Sa ating pagkakaisa, mas lalong mapapalakas ang ating pananampalataya at ang ating ugnayan kay Jesus. Ang ating samahan ay isang patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang at patuloy na umaabot sa bawat isa sa atin. Nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na patuloy na maglaan ng panahon upang pag-isipan ang mga tanong na ito. Paano natin maipapakita ang ating pagmamahal kay Jesus? Ano ang mga hakbang na maaari nating gawin upang mas mapalapit pa sa Kanya at sa isa't isa? Sa bawat araw, isama natin ang mga katanungang ito sa ating mga panalangin at pagninilay. Sa ating paglalakbay, naway patuloy tayong maging bukas sa Kanyang mga mensahe at gabay. Sa pagtatapos, naway maging inspirasyon sa atin ang mga salita ni Jesus na nais tayong pagpalain at maging Kanyang mga kaibigan. Ipagdasal natin na ang ating mga puso ay maging handa at bukas sa Kanyang pagmamahal. Tayo ay hinihimok na lumakad sa liwanag ng Kanyang pagkakaibigan na nagdadala ng pag-asa sa ating mga buhay. Patuloy tayong maging mga tagapagbahagi ng Kanyang pag-ibig, hindi lamang sa ating mga salita kundi sa ating mga gawa. Sa lahat ng ito, naway maging kaibigan tayo ni Jesus at ipakita ang Kanyang pagmamahal sa mundo.